Naghahanap ka ba ng safe at legit na online lending app? Mabilis ang proseso at one valid ID lamang ang kailangan? Yung tipong kailangan mo ng emergency cash, tapos wala pang collateral, hindi kailangan ng sobrang daming requirements. No payslip required, at pwedeng-pwede sa mga first-time borrower. Pero syempre, bago mo nga i-download itong mga app na sasabihin ko, ay basahin mo muna yung terms and conditions. Kaya panoorin mo itong video na to hanggang sa dulo. Sa video nga na ito ay pag-uusapan natin ang tatlong kilalang online lending app dito sa Pilipinas. Unang-una dito si Bilis, pangalawa si OneHand, at ang pangatlo naman ay si Mr. Cash. Disclaimer, this video is not sponsored. Hindi rin ako financial advisor, hindi rin ako abogado, at hindi rin ako agent ng kahit anong online lending app. Lahat po ng sasabihin ko ay based lamang sa common user experience at real-world feedback borrowers. Ang goal ng video na to ay maging aware ka bago mangutang. Walang masamang mangutang basta babayaran mo at alam mo yung responsibility mo. So, pag-usapan na natin, number 1 ay si Bilis or si Bilis. Sasabihin ko dito yung kanyang pros and cons. Number 1 pros niya, sobrang dali nga lang mag-apply dahil isang valid ID lang yung kailangan. Pangalawa, ito yung pinakamaganda sa kanya, yung flexible payment option. Pwede ka sa kanya magbayad ng bi-weekly or monthly. Mas okay to kumpara sa mga loan app na short term lang yung kanilang repayment term. Pangatlo dito ay yung may shopping feature siya. Ito yung parang buy now, pay later. Pwede mo itong gamitin sa Shopee, Lazada, or sa mall. At babayaran mo din siya installment. Transparent yung kanyang summary ng loan. Sa iba kasi, meron silang hidden charges. Malalaman mo na lang once na na-approve ka nga. Cons niya, syempre, lahat naman ng loan app ay merong interest rate. Sa akin, yun lang yung kanyang cons. Pero, syempre, normal yun. Number 2 naman ay si OneHand. Si OneHand ay isa sa pinaka-aggressive na mabilis mag-disburse at mag-approve ng application process. Pros niya nga, sabi ko nga sa inyo, fast approval. Number 2, one valid ID lang kailangan. At number 3 naman, agad nagre-reflect yung niloan mo sa kanila. Cons, syempre, higher interest rate compare nga doon kay Bilis. Isa pa sa cons niya ay approval is not guaranteed. So, depende pa rin yun sa kanilang assessment. Ako kasi, nung pangalawang loan ko na, I don't know why, pero na-reject ako. Real talk, kung siya sa emergency cash, di po guarantee na maa-approve ka sa kanya. Cons din ni OneHand ay aggressive po yung pag-remind nila sa inyo na kailangan mo ng bayaran kahit wala pang due date. 1 week before, tatawag at tatawag na yung mga yan at text ng walang tigil. Siyempre, sa ating mga user, nakaka-stress yun, di ba? Kasi may mga bagay din tayong ginagawa at di naman natin lagi hawak yung cellphone. Last but not the least ay si Mr. Cash. Si Mr. Cash ay isa din po sa pinakamabilis mag-approve. Same lang din siya kay OneHand na sobrang bilis mag-reflect or mag-disburse ng pera once na nakapag-loan ka sa kanila. Cons niya, sobrang aggressive din nila. Kaya yung contact reference mo, talagang tatawagan nila yan once na hindi ka nakapagbayad. At bago din yung due date, 3 days or before your due, talagang unlimited call na yung mga yan kahit hanggang 11 PM pa. Isa pa sa cons niya yung short repayment period. Parang yung ako kasi noon naalala ko 18 days lang yung binigay. Pero once naman na nag-try ka ulit sa kanila, 1 month naman na yung ibibigay. Next sa cons niya naman ay yung napakataas ng kanyang interest rate. Kaya mas maganda, mas maikling repayment period, mas maliit na interest rate. Warning lang, ang loan apps ay hindi po extra money kung hindi po utang na kailangan mong bayaran. Kasi hindi naman problema yung pangungutang. Ang nagiging problema lang dito ay yung kung kaya mo ba talagang bayaran. So, sana nakatutong breakdown na to. Isipin mo muna bago mo i-download tong mga app na ito. Huwag basta-basta mangutang kung hindi naman talaga kailangan. So, yun lang. Bye!